Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Stories Philippines Podcast. Ayun, hello guys, what's up? Welcome back to Stories Philippines Podcast. This has been your host Paul at may kasama ako dito. Wow. Yan. May kasama ako ngayon dito, dalawang co-host natin ngayong araw na ito. At napagtripan ko silang isama dito sa episode natin. Welcome. Yan, palakpakan natin si Marco and si Mark. Yan, Marco and Mark. Yan, salita naman kayo guys. Hello. Hello. hello lang. So, dito tayo ngayon sa Stories Philippines Podcast. Alam niyo ba yung pinagagawa niyo? Alam niyo ba yung pinagagawa niyo? Nahirapan sila magsalita, guys. Pero ayun, tawag doon. Basically, magkukwentuhan lang tayo, magre-react lang tayo sa mga kwentong pinadala. Horror to horror tayo. Sige. For sure naman, meron tayong meron kayong experience na kung gusto nyo i-share mamaya. Yan, pwede. So, yan, simulan na natin ng kwentuhan. Babatiin muna natin yung mga nakikinig sa atin all over the world, sa US, sa Canada, sa mga taga Middle East dyan, mga kapwa natin Pinoy na patuloy na nakikinig at sumusuporta. At meron na tayong, tignan natin dito sa Spotify ang ating followers. Alam ko talagang nasa 14K na tayo eh. Tignan natin. Yan, 14K taong nakikinig sa inyo guys. Kabahan kayo. Parang kailangan ko na mag-quit dito, pre. Ayan, so yeah, for now, congrats sa atin kasi meron tayong Congrats. 14K na followers at yun, dami So, thank you so much sa patuloy nakikinig at nagpapadala ng mga kwento nila. So, ano ba yung kwento natin ngayon? May nagpadala ng kwento eh. Si D. Bosita. Ayan. Yeah. Eto, simulan na natin agad. Sige, eto, sabihin ko. Sabi niya, ako nga pala si Dan. Nangyari ang karanasan ko way back 2009. Wala pa kaming sariling bahay noon. We rented an apartment malapit sa Balintawak. Kasama ko sa bahay yung ate ko and yung anak at bunso namin. At yung kasambahay na nag-aalaga sa anak ng ate ko. Sa tabi mismo ng bahay may puno ng balete. Nakita ka na ng balete? Nakita na ako. Marami sa may sa Saan? Manila. Manila. Sa Balete Drive yun. Manila. Manila ba yun? Manila yun. Tsaka sa may Antipolo meron. Antipolo. Saan doon? Ikaw may kwento kang related or... Doon sa malapit sa lagay na. Malapit. Yes. So yun, alam naman natin na anything na kino-connect sa balete, di ba? Talagang may engkanto. Para di tayo ready. Ready sa yung mga kababalaga mamaya. Kasi basta minsan may mga kwento dito na pinapadala na yung tawag doon. Yung sobrang niya, nakakaba talaga minsan kinikilabutan. Lalo kapag ako mag-isa dito magre-record. Talagang minsan napapalingon ako sa likod ko. Pero yun, balik tayo doon. Sabi niya, hindi naman ganun katayog yung balete. Pero masasabi kong ilang years na din itong tumubo sa gilid ng bahay. Dahil sa mayabong na mga sanga, dahon at maraming ugat. Madalas kapag yung mayabong na nantodo ang mga dahon nito, ako ang madalas na nagtitrim dito. Sa kadahilan ng kapag sino mang ang maliban sa akin ang magtitrim dito, nagkakasakit kinabukasan. Totoo yan. Totoo. Di may something talaga doon. Meron.
Yan, sabi, hindi na bago sa akin yung ganong istorya dahil laking probinsya nga ako bago napunta sa Maynila. Mula noon, ako na lang ang laging nagtitrim ito. Ito si laking probinsya. Ako, laking probinsya. Saan probinsya mo? Cagayan Valley. Yun, Cagayan Valley. Marami ring mga kwento, pamahiin. Marami, sobrang dami talaga. Mamaya share mo yan. Sige. Sige. Isang araw, nagkasakit ang bunso naming babae. Inapoy ito ng lagnat. Kahit anong ipainom naming gamot, hindi ito gumagaling. Umabot ng 2 linggo. Dahil doon, dahil noon ay nagtatrabaho ako na rin mismo yung nagpa-hospital sa kanya. Sa isang private hospital ko pa nga siya pina-hospital eh. Pero kahit ang mga doktor ay hindi malaman kung ano yung sakit. Hello, shout out sa Shopee. Ayan, pero yan, sabi niya, kahit daw yung mga doktor hindi malaman kung ano yung sakit ng kapatid niya, sumubok kami sa ibang ospital pero hindi pa rin matukoy kung anong yung sakit. Yun. May isang kamag-anak kami na nagsabi na may nagtatawas daw na nakatira ilang kanto lang mula dun sa amin. Dahil sa desperadong gumaling na yung kapatid ko, isinama na namin siya sa nagtatawas. Doon, tinignan niya ang kapatid ko, hinipo ang ulo at may kung anong orasyon ang inusal. Yan, sa bawat orasyong ibinubulong nito, sinasabayan niya ng animoy pagdura-dura sa ulo. Grabe. Meron talaga yun. Kasi Legit yun. Legit. Kasi may mga, pero siyempre, ang weird lang no, dura. Pero kung desperado, sabi niya, desperado naman daw siyang gumaling. Yun, pag dura-dura sa ulo ng kapatid ko na wala namang kasamang, okay, wala namang palang kasamang Parang lawa. hangin Hangin lang. Yung konting particles lang kasama. Ayun, tas yun. Pagkatapos nun, kumuha siya ng maliit na palangganang may tubig at nagsindi ng kandila. Ayun. Pinatulo niya ang sinindihang kandila sa palangganang may tubig at nagkaroon ng hugis na tila maliit na puting pusa. Yan. Pagkatapos nun, sabi nung nagtatawas, napaglaruan daw yung kapatid ko ng puting duwende. Nag-anyong pusa raw ang duwende noong panahon na na-encounter ito ng kapatid ko. Mabuti na lamang daw ay puting duwende ito kaya hindi gaanong kalugba ang naging karamdaman ng kapatid ko. Noon din, naikwento ng kapatid ko sa magtatawas na noong araw nga na bago siya magkasakit, may binabato siyang pusang puti doon sa tabi ng balete. Hindi lamang pala kami ang nakatira sa lugar na yun. Yun pala. Itong isa pang experience sa akin mismo nangyari. Doon pa rin sa apartment sa Balintawak. Malinaw pa sa akin ang pangyayaring iyon kahit na napakatagal na ito. Natutulog ako noon 2:00 ng hapon dahil maalinsangan nga ay natulog akong walang pantaas na damit. Tulog ang katawan pero tila gising ang diwa ko. Siguro mga 1 oras na mula noong nagsimula akong humiga. Nararamdaman kong tila may umuupo sa paanan ko dahil lumubog may umupo sa paanan ko dahil lumubog yung bahaging yun ng kama. Hindi ako makagalaw. Pinilit kong buksan ang tila napakabigat kong taluka pero wala akong maalintanang tao or kung ano man sa kwartong yun. Napapikit ulit ako dahil sa pakiramdam ko sobrang bigat ng talukap ko. Kahit na kapikit na ako pakiramdam ko umiikot ang paningin at paligid ko. Tapos may narinig akong maliit na boses. Hindi ko maintindihan pero parang marami silang nagsasalita. Matitinis ang boses ng mga ito. Pakiramdam ko sobrang lapit lang ng mga boses. Tila nasa tenga ko lang ang mga ito. Pinilit kong buksan ang bibig ko kahit mahirap at pautal-utal. Sinimulan kong pagbabanggitin yung Jesus name. Inulit-ulit ko ito hanggang sa mawala ang kakaibang pangyayaring yon. At mula noon ay naging mahimbing na yung pagkatulog. Ano palagay mo nangyari sa akin? Binangungot. Tulad nung nangyari sa akin sa bahay. Sige, may kwento mo yan. Nagising ako 5:00 ng hapon. Tila napakabigat ng pakiramdam ko. Pupungas-pungas at magulo ang buhok ko na bumaba akong wala pa ding pantaas na damit. Naabutan ko sa sala ang kasambahay namin. Nakatingin nito na tila nakatuon ang mga mata sa bandang dibdib ko. Anong nangyari dyan? Sambit ng kasambahay. Habang
nakangusong itinutuko yung dibdib ko. Napatingin ako sa dibdib ko. Napansin kong tila may maliit na kiss mark. Ay, Lover. kiss mark sa buong kanang bahagi ng dibdib ko. Napansin kong napaisip ako kung ano yun. Wala naman akong allergy sa kahit anong pagkain. Hindi rin naman ako nabunggo or kung saan para magkapasa, at mas lalo nang hindi ako nakipagtalik. Biglang sumagi sa isip ko ang nangyari habang natutulog ako. Tinignan ko ang isang marka para talagang chikinini, mas maliit nga lang. Nag-research agad ako sa Google kung may ibang tao bang nakaranas ng tulad ng naranasan ko. Napadpad ako sa isang article about sa duwende kuno na parang pinagsamantalan siya ng 3 duwende habang natutulog siya. Nakarinig daw siya ng maliliit na boses na umiikot at umiikot din yung paningin niya. Halos magkatulad talaga ng nangyari sa amin. Sa mga listeners, nangyari na ba sa inyo itong ganito? Oo nga. Sa mga host, nangyari na ba sa inyo? Sa akin, yung kanina, Sige, kwento mo. nangyari sa akin yun. Oo. Tawag dito, tapos ko lang kasi maglaban nun. Oo. Tapos, sabi ko, may kasama ka bang bata dyan sa labas? Then nun, pagod na pagod ako, tulog kami, dalawa kasi kami nun, kaibigan ko. Tulog ako nun. Buti na lang, tinapik niya ako kasi hindi na talaga ako makagalaw. Nakita ko nakatayo sa harap ko na puting babae. Tapos, pagkapikit ko, then pagmulat, nakapatong na sa akin. Tapik ako ng tapik sa kasama ko. Yun, sabi niya binabangungot daw ako. Seryoso. So, paano ka nagising? Paano ka Nagagalaw ko pa yung kamay ko. Tapik ako ng tapik sa kanya, pero gising yung mata ko, yung katawan ko. Naka-straight lang, hindi makagalaw. Yung kaliwang kamay ko, tapik ako ng tapik sa kanya. Hanggang ginalaw-galaw niya na ako. Ikaw, naranasan mo na ba yan? Oo, naranasan ko naman. Actually, sa bahay nangyari talaga to. Oo? Ito yung kapanahunan yung umalis yung huli naming katulong sa bahay. Wala nang tao doon sa kabilang kwarto. Ito naman, doon ako nagpahinga kasi gabi na rin, tulog ako. Pagpatak ng mga 3:00, parang napansin ko, may nanonood sa akin sa bintana. Ayan, nalipungan ako, gising ako. Tinignan ko mga aso. Umiiyak yung mga aso, hindi makatitig sa akin. Kasi katabi lang yung kulungan ng aso mismo, yung kwarto na yun. Oo. Silip ko wala naman nangyayari. Sabay, ito na nga, tulog ulit ako. After 30 minutes, nalimpungatan ulit ako, parang may naglalakad, at saka tumitingin talaga sa may kwarto. Grabe. Lipat ako sa sala no, kasi hindi na mapakali. Kinabukasan, tanong ako sa magulang ko, ma, kilala mo ba yung nandyan sa may tumitingin sa bintana? Sabi niya, nakikita mo rin pala. Sabi niya sa akin, huwag mo lang pansinin anak. Sabay, later on, makalipas 3 araw, sunod-sunod yun, hindi nagparamdam. Hanggang dumating yung bago naming katulong na nagsabi na sa amin mismo, may nagbabantay sa inyo dito. Inagawan niyo siya mismo ng tirahan. Wala. Kasi nakikita ko siya mismo umuupo. Kasi doon sa bahay, may tambayan. Bago yung bahay? Bago? 5 years na siyang tayo. Pero ano yun before? Before, bundok. Bundok. Ano? Parang talagang talahiban ganyan. Parang tayo lahiban talaga. Nasa gitna ng bundok. So ayun, nakita ko na mismo yung lalaking yun, napakaitim. Ala. Hindi ko siya kayang titigin sa mata. Ala. Ayun. Sabay, simula nun, dinasalan na ng bago namin kasambahay. Lalaki o babae? Lalaki. Lalaki. Grabe. 3 beses sunod-sunod. Talagang, alam mo nananaginip ka or alam mong tulog ka pero Tulog lang ako, Tulog hindi ka. na naging. so okay pa ba kayo dyan? May pa tayo. Okay pa tayo. So ayun, thank you sa pag-share ng iyong story by D. Bosita. Matagal na niya nang sinento, last week pa yata. Last week pa. So thank you dahil yun, nag-share ka ng iyong story. At marami pa raw siyang ibang stories. So ayun.
Grabe, pero talaga na ano doon sa ano ba? Totoo talaga yun. Kahit Legit naman yun, din nasabi na talaga sa amin. Grabe. nakwento na namin yun sa bahay. Hanggang ngayon. Diyan lang talaga sa Doon lang mismo Taytay. sa Taytay mismo, sa may bahay talaga. Bagay, marami din dyan nung taga dyan kami. Marami din ano dyan talaga eh. Sa ano, doon lang kami sa may babakas, sa may Apay. Marami din talaga. Yung mga tiyanak, ganyan, mga aswang talaga. Totoo. So, yun. Sobrang legit talaga. Kasi bundok na bundok pa rin dyan. Lalo nung noon, nung wala pang masyadong mga tao. Yung sa may madre, Oo. tapanan talaga ng ano yun patay dati. Sa madre dyan sa Tipolo. Sabi ko. Sige. Tapanan ng patay doon. Kwento lang, pero parang legit naman. Kasi dati, nung wala pang pandemic, pag umuwi ako dyan, parang may napapansin ako laging may nakatayo sa gilid. Iba yung presensya niya na tol. Iba yung ano. Lalo nung naubusan ako ng gas dati. Di talaga ako Atuan ka mismo. Hindi, naglalakad talaga ako mismo doon kasi naubusan talaga ako ng gas. Sakto, buti na may tumulong sa akin. Sabi ko, parang bilisan natin kasi nakatakot na ako dito. Okay. May ano pa nga daw na parang ano yun yung dati doon ako nag-aaral sa San Jose. Ano yung may room doon kasi konti pa lang building doon. Tapos may hindi pa masyado uso yung digicam pero mayroong mga rich kid na may digicam na. Nagpicture daw sila doon sa may dulo. Syempre maraming puno ng kay Mito doon naman, di ba? Mas mapuno talaga doon. Ayun sa looban. May nakita. Ayun talaga yung may nakita daw sa picture. Tapos hindi daw ano talaga. Parang ayun, takot yung mga nandun na nasa point na hindi natuloy yung klase sa lugar na yun. Sa ibang room sila nagklase dahil dun sa nangyari niya. So, ayun. Thanks sa inyong pag-share. Ito yung kwentuhan natin. Ito na yung ano natin, yung topic natin ngayon. Araw na ito. About the dark web experience. May tropa ko dahil namatay sa dark web na yan. So, sige mamaya kwento yan. Pero ito, may babasahin ako ito. Rest in peace, Epre. Rest in peace. Ito sabi niya, so may nabasa ako dito about sa deep web. Gusto kong i-share ang naranasan ko few years ago. So, 2013, I was in 8th grade. Siyempre. Ano yun? Ito ulit. Sige, sabi niya, 2013, I was in 8th grade. Siyempre, bata pa ako, masyadong curious sa mga bagay-bagay. May nakita ako sa YouTube na video about sa dark web. Nagtry akong gumamit ng Google para mag-search ng isang dark website, kaso hindi naman gumana. Wala akong nahanap na website na katulad ng sinabi nila. Napilitan akong mag-download ng Tor browser. Yung Tor. Tor. Yaon yun. Ito, kasi gusto ko nga talagang makapunta sa dark web. Tapos ayun na, nakita ko na lang ang sarili ko na nagbabrowse sa isang website na nagbebenta ng mga illegal na firearms. Grabe, iba talaga. Hindi mga pipitsuging pistol lang. May mga nakita pa nga akong M2 Browning doon. Tapos may isa pa akong website na napuntahan about naman sa illegal drugs. Isa lang ang napansin ko sa mga website, hindi dollars or pounds ang gamit para makabili. Coins ang nakalagay. Yung Bitcoin nga siguro, no? Diba? Hindi pa masyadong nauuso. Ayun, so hindi naman ako nakapunta sa mga red rooms or sa mga website na nagbebenta ng mga organs ng tao. Meron din. Pero nakakatakot pa rin yung karanasan kong yon. Kasi doon ko na-realize na napakalawak pala talaga ng internet. Hindi lang umiikot siya sa Google, Facebook, etc. Yan, nag-share ako dito para kahit paano may matutunan kayo. Para matandaan nyo ang kasabihang curiosity killed the cat. Dark web. Ikaw, dark web. Dark web. Ang pagkakaalam ko lang dyan, may 3 variant yan. Ano? Surface, dark pati di. Kung na nagkakamali. Yung dark web na yun, wala pa yun sa wala pa yun sa yung sa gitna.
Kasi parang yung surface, doon tayo nagpa-browse. Oo, yung Google. Sabay doon sa gitna, iba na. Sabay yung pinakababa, doon na talaga. Mas, Oo. Sabi nila yung ano daw, yung surface, yun nga, yung Google, Facebook, ganyan, Friendster, YouTube. Tapos, yung, ano yun, tawag doon yung deep. deep web. Iba pa, ano ba yung ano, surface muna, deep muna, o dark? Hindi ko lang sure. Ito muna. Surface, deep. Okay, Deep, tapos may dark. Ito yung dark. dark. Ayun, yun kasi yung narinig ko. Ito, dito, onion to. Onion. Yung mga- Ayun yung narinig ko kasi sabi nila, yung surface yung mga Google, pero yung deep, yung ano na yung hindi naabot ng mga ano, tulad ng kunyari sa mga banking, yung mga encrypted na ano, doon kasi hindi pwedeng ano doon dumadaan lahat. Tapos yung iba, itas yung dark, ayun na yung may kakaibang nangyayari na ano, na tawag doon talagang yun nga yung magbibenta ng mga organs, ganyan. Yun, nandun yun sa deep. Ayun yung ano. So, ano ikaw experience? Sa na-experience ko, dati kasi, year 2016 yan. 2016. Boy, patropa ko nun. Shoutout sa'yo. Sabi ba? Shout out. Ano siya, na-depress na siya. Lalo siya na-depress nung pinasok niya pa yung ganyan. Kasi IT siya eh. Then, lahat ng nakikita niya, nasa-save niya, pinapakita niya sa akin. Oh? Grabe yung mga video doon. Kung ano. Yung sa mga tiptoe, yung mga... Lumalabas na talaga ngayon. Wala pa yun dati. Tapos nun, sobrang ano niya nun, bigla na lang siyang nagbigte. Gulat na lang kami. Sobrang ano niya doon sa mga dark webs, mga ganyan dark side. Oo, sinabi kasi sinapian daw siya. Just, hindi naman wala. Yun, matay. Bye-bye. Wala ako masyadong Wala ako experience yun, pero mga kwento-kwento may. Delikado kasi talaga pag once na, kumbaga, parang once na umenter ka dyan, ano parang May mga no turning ano back dyan, na talaga eh. may sapi talaga. Oo. Tulad yung kwento sa Tulad yung mga naririnig natin dyan, yung mga duwende sa labas. Ang sarap dalhin sa dark web. Hindi lang duwende yung sa Lagyan mo ng for sale. Yung mga may ingay na nasa labas. Yung mga duwende dyan sa labas, no? Hindi, yun. Kanina ka pa kasi gusto sabihin yun yung mga duwende. Gawa mo nga yung mga duwende natin dyan sa labas. Ibenta sa dark web. Hindi, joke lang po. Yung mga pinungit. Okay, so yun. Sabi niya, hindi na ako magtataka kung yung ibang tao nagda-dive lang sa deep dark web para lang sumikat or mag-share ng story. Pwede naman. Out of curiosity na. Out of curiosity kasi pero sila hindi rin nila mismo alam yung Hindi ginagawa. pwede kasi sabihin talaga yung gano'n. Tsaka hindi rin, dahil nga, porket nakapunta ka doon, sige, sabihin na natin nakapunta ka doon. At saka Iabang mo lang eh. Oo eh. Pero hindi mo alam mayroong mga nangyayari sa'yo na, di ba? Kaya sabi niya, mahirap i-risk yung curiosity minsan. Yung path mo, yung nagugulo o yung way of thinking nyo, imagine some of us dito nagiging sense of enjoyment yung napapanood not knowing na marami nagsasuffer at mga biktima ng deep web even mga bata at mga inosente lalo na sa mga edad. True yan, pre. Hindi lang yung mga napapanood nila yung biktima, kundi sila mismo. Oo, di ba? Yun nga, gaya nung nakwento mo. Patulad yung mga yung sumikat dati na application na pambata. Oo, tapos yung sa ano pa, yung sa YouTube napapanood yun. Ayun yung Red Room sa YouTube dati. Oo, hindi yung isa pa yung ano yung map, yung Randonautica ba yun? Tapos yung inaano sila, yung parang map up yun eh. Tapos parang Retrika? Hindi, random. Basta random lang. Tapos may pupunta silang place. Tapos yung tinuturo ng map na yun, may something weird na yung okay, nangyari pa ngayon, napuntahan nila, may may bangkay na sa maleta. Alam mo yun? Yung napuntahan nila. Ano na yung grabe? Nabalita yun, diba? Randonautica. Yung grabe. Siguro ano yun, galing sa ano yun. Tapos parang iba naman na mga wow, ganyan nangyayari. Pero May ano kasi din something. Kunyari, may yung ano na yun, nangyari na yun. May bumili nun sabay. Kumbaga, tinapon na lang. grabe.
Kasi may Ito mga taong, kunyari, gustong, pwede mo sabihin. Oo, sige, ano. Pwede, yung mangyayari kasi doon, parang may bumili nun tao, parang gustong patayin Oo. via video. Oo. Sabay yung patay na patapon na lang. Oo. Ayun yung sa dark web. Tapos yung parang yung Squid Game pagka ano yun, di ba? Yung parang sa dark web na parang relation. Ayun nga yun. Yun Yung yung nangyayari. Parang siya Hunger Champions. Games, gano'n. Mm-mm. Mga Hunger Games. Tapos ito pa sabihin ito, merong mga onion website na medyo red room yung Ay, team. hindi, red room. Kaso wala pang proven na meron ng totoong torture site dun sa dark web. May nakikita ka man, mga scam lang yun. Laki pa ng bitcoins na hiningi. Ang masama pa, matatanggal ang anonymity mo kung pumasok ka sa mga ganun. Kasi madadownload siya sa PC mo. Ay, magda-download ng mga cookies dun sa PC mo, which is bad. Baka madali ka ng NBI or worse FBI. Kaya kung maghahanap ng red rooms, ingat kayo. Di talaga kasi safe sa deep web. VPN True. lagi. VPN lagi. VPN, ano ba? Ay, ano yung sinasabi niyo sa red room? Sabi niya, ito pa. I've been there too. Pero kahit dito sa public web, may spooky websites din. Yung, may napuntahan nga ako, pwede kang magsamo ng demons. It talks about Satanism. And ang laman ng mga website ay pag-encourage sa'yo na si Satan. Sobrang creepy talaga yung ganyan. Ayan. Papatasal ka na lang talaga. Grabe. So, yun. Sobrang creepy, no? Ito pa, meron pa sabi dito. Life Under. Dito ko nalaman ng dark web simula no naging curious na ako at nag-research tungkol dito. Hindi ko pa actually nabubuksan mismo yung site. Pinag-aralan ko pa kasi kung paano ang kalakaran dito. Ayoko namang kasing subukan agad. At mag-take risk na pwedeng pagsisihan sa huli. Ayun, I'm really into my mysteries and gores. So here's what I found. Ito yung number 1, sabi niya. Human experiment. Yan. And the people who run this particular page on the dark web believe that not all humans are equal. And to prove their point, they kidnap homeless people and they get volunteers. Oh, okay. And do illegal and extremely painful experiments on them. Experiments range from starvation and water fluid restriction or to exposing infants to harmful radiations. Grabe. Infants? Meron pa nga dyan yung pinapakain. Yung dalawang nakamaskot, pinapakain yung parang prisoner ng laman ng tao. Hindi, asawa niya yun. Pinapakain. Asawa ba or ano? Ano yun? Basta may something relatives din. Oo, yung sa ano yun yung sa... Yung parang... Basta may nakatayo sa likod. Oo, yung nakatayo sa likod. Oo. Okay, so ito pa, Cannibal Cafe. This website now banned by the German government. Was used by literal cannibals. They would log into the forum known as the Cannibal Cafe and share their fantasies, cooking tips, and even arrange to meet up for a meal. That's what happened when si Bernd Jürgen Armando Brandes, an engineer from Berlin, respond to an advertisement written by Armin May West, a computer technician with cannibalistic tendencies. The advertisement read, "Looking for well-built 18 to 30-year-old to be slaughtered and consumed." The pair met up and played out their fantasies, resulting in the discovery of the forum and arrested dozens of real-life cannibals. Narinig ko na yan yung nakipag-meet up tapos ayun nga yung bago siya kainin, bago siya lutuin, parang gumawa muna silang kung ano, sabi, unahin mo yung yung ari ko, ganyan. Unahin mo yung parang niluto, ganyan, parang ganon. Sacrifice. Parang... Oo. Grabe. So, Ngayon ganyan din sa may Japan Nag-leak na yan Ano siya, pumapatay siya ng tao just for fun na lang. Sabay sumikat na siya sa Japan. Yung pagpatay niya ng tao, naging celebrity siya.
Oh, yung pagpatay. Pagpatay niya ng tao, ang alam ko nasa US siya unang pumapatay. Sabay hinold siya ng United States hanggang binato ng Japan. Sabay pagkatapos nun, parang naging siya, celebrity. Natuwa yung mga tao sa Japan. Sabay hanggang ngayon, celebrity pa rin siya dahil doon sa kwentong pagpatay niya. Cannibal Cafe. Imagine mo, kunyari, Facebook group. LF. LF, makakain. Looking for Grabe, kainan. Pero tapos yung mga pupunta naman doon, yung parang mga rin sila, yung parang gusto rin nilang ma-experience yung gano'n, or yung mga taong nade-depress na gusto na lang nilang mamatay, gano'n. Ito, pilot's last words. Ito, isa rin to. And someone somewhere has gone to effort of finding last words of pilots before their plane crashed. Yan, the words would have been recorded on the black box of the aircraft, and the owner or the website would have go through high security records to find them. The Morbid website is updated frequently. Yun, dyan maririnig yung mga bago umano yung aeroplano, yung mga sinasabi ng piloto, ganyan. Parang alam ko yung sa 9/11, may ganun din di ba? Yung may pinarinig din. Ito, next, human leather. Familiar. Human leather. Ito, just when you thought it couldn't get any weirder, this company dedicated in making leather made from real human skin. Their ideas were clearly too creepy for the mainstream web, so they have taken to the deep web to advertise as their brand. Parang sino yun? Yung sa yung movie. Yung Walrus. Tsaka sino yun? Yung Texas Chainsaw yun, yung inspiration nun. Tapos yung isa pa yung gumawa siya ng sofa gamit yung balat ng mga tao. Grabe. Ito para may makita. Hire a hitman. Ito yung common siguro. Ito, hitmen seem a thing of spy movies, but a couple of grand. You can hire one thanks to this website known as Hitman Network. These assassins seem to have moral though, as they refuse to kill children or any major politician. Meron ring process ng pag-hire ng hitman. Nabasa ko yun kahapon. Pero nung hinahanap ko na ngayon, wala na sa vlog na yun. Hindi ko alam kung dinilit or something. And natatandaan ko lang na process is through email yung pag-uusap. I know nothing about you and you know nothing about me. Ganun yung number 1 rule. Ang pagpatay ay kayang palabasin na suicide or aksidente. Malaking halaga rin ang kinakailangan. Umiikot ito sa EU or US. At may ilang hitmen na hindi sakop ang Asia, pero meron din dito yung speciality nila. Hindi rin sila nagre-record na kung paano magpatay dahil malaking risk ito para sa kanila. 1 to 2 months ang pagtatrabaho nila. Siguro minaman-manan muna. Pinukuha lahat ng detalye. Oo. Sa naggagalat, nagliliwaliw. Talagang para lumabas na suicide or aksidente. Yeah. Grabe. Ito pa, diving the deep net. Ito na. The deep web, also called the deep net, the invisible web or the dark net, the undernet or the hidden web is a worldwide web content that is not part of the surface web. Yeah. And these sites are accessed with a special encrypted browser called Tor. Di ba yun yung parang Firefox? Parang, tapos ang niya yung Sarili siya ng website. Oo, yung tawag doon, yung icon niya yung parang sibuyas. Onion. I started off on a deep web site called Hidden Wiki, which is a massive collection of deep web marketplaces and services offering everything from illegal drugs to contract killers to DVDs. DVDs sa atin wala yan. Ayan. Netflix na daw kasi kami ngayon. And so from there, I went to Bitcoin marketplaces specializing in drugs but offering many other items. From there, I was led to another Bitcoin-only marketplace. This one almost exclusively dealing in unmarked, unlicensed firearms. Marami rin akong nakukuhang pictures pero hindi ko alam kung pwedeng ilagay. Siguro na-aprobahan ng admin. Ayan. Hindi pa gaano ka-eksperto ang mga manonood. Yan, mag-update na lang daw siya. Grabe Ano ba yun? Bitin?
Grabe yung ito yun. Nakapag-access brother ko dito sa dina-download niya yung mga videos. One time pinanood niya sa akin yung dina-download niya na video. Kung saan may mga taong inaalay yung bata para patayin at kainin. Ayan. And they are wearing black suits. Tapos may kakilalang tao pa sa society na gumagawa nito, mga high profile. Ayan, example, politician. Marami daw videos doon, lalo na sa cannibalism. May mga video ng baby at batang pinapatay at mga pedophile. Kaya di ako nag-attempt na mag-browse doon kahit curious ako. O naman, sino ba naman yung mga video nga na accident, kahit kapag napapadaan sa hindi ko yung pa kayang True. Pero kayo, na-curious na ba kayo na parang isang beses parang gusto kong puntahan? Dati, curious kami nung wala. Pero nung nalaman kasi first hand experience. Hindi ko na rin kasi tinuloy yung ganun. Sa curiosity ko. Alam ko kasi nangyayari dun sa kanila. Sabi ko nga sa'yo, nasasaniban yung tao pag pumasok agad. Doon. Sa YouTube nga yung may parang pa sila yung parang website lang na parang may pinto lang, tapos pag kinlik mo raw bigla ka mapupunta sa parang isang game, tapos maya may parang tao na sa bahay niya, tapos dadaling ka doon. Tapos yun, parang Squid Game nga. Tapos yun, pag pagpupustahan kayo ng... Grabe naman, inabdak ka na nga. Oo. Naglaro ka pa. Pero yun, yung napanood ko sa YouTube, yung nanalo siya. Nanalo siya dun sa tapos yung binalik siya sa kanila. Yun yung nangyari, binalik siya sa kanila. Tapos, kaso hindi niya raw inulit yun. Kasi nga, kung ano nangyayari sa pamilya niya, sa mga kapitbahay niya. Grabe. Sobrang creepy ng dark web. So kayo guys, kung may experience kayo about creepy dark webs or anything creepy stories, ikaw ano ba ang kwento mong Ano ba ang gusto? Kung sa probinsya, kung sa Balete, meron akong tropa na tanghalin tapat, swimming kami sa lawa. So, ayun, tumatalong kami sa puno ng Balete kasi mataas nga eh. Sakto doon, maganda yung talunan. Ito, nung pagkakit namin, nagulat kami bakit hindi siya sumunod na tumalon. Sabay, gulat ako, may hawak-hawak na lang siyang parang tangkay na puno ng Balete. Sabay, nakatayo lang siya. Sabay na pagkalapit namin, biglang nahimatay. Ayun, dali-dali kami tinakbo sa bahay nila. Sabay, sinabi nga na daw siya ng Balete, nagbabantay sa Balete. Pag maglalaro. Pinutol niya yung tangkay. Ewan ko, paano niya kasi nung pag-akit namin, ang taas ang tinalunan namin, yung lawa eh. Kasi yung pag-akit namin, tatalon pa kami. Parang kayong naglalambite? Parang gano'n. Sabi, pagtayo namin, nakatayo lang siya. Doon mismo sa tabi ng Balete. Sabay na pagkalapit namin, sobrang lamig, biglang nahimatay. Bigla na siya bumagsak mismo. Siyempre kami, dali-dali kaming umalis na doon. Tinakbo na namin siya. Grabe talagang Balete na daming relate na mga kababalagan dyan na. At ang maganda, ang nakakatakot doon, nagbigay na kami ng alay. Kinabukasan ng pagkabalik namin, nawala kasing lahat. Sigarilyo, alak, manok, nawala talaga lahat. Bang, kapre. Siguro, ayun. Basta sabi nung albularyo na doon sa magulang ng tropa ko, mag-alay lang daw ng pinapabit-bit niya. So yun guys, kung may kwento kayong nais na ipadala ninyo dito sa natin, sa podcast natin. At sana ay mapadalas yung kwentuhan namin tatlo dito. Ayan, marami kaming ma-share sa inyo ng mga experience, ng mga topic na hindi nyo pa naririnig sa iba. Hindi talaga. So ayan, thank you so much sa pakikinig at salamat po. Shoutout po dyan. Shoutout to me nga pala. Ayan, ito si Mark tsaka si Marco. Ayan, ang ating mga co-host ngayong araw na ito. At ako si Paul, ang inyong host dito sa Stories Philippines Podcast. Maraming salamat po. And this podcast is made possible by Podcast Network Asia. Ayan, kasama natin dyan
Yung maraming mga iba pang mga podcaster. Sila Poya Bunda, ganyan. Ating payamanan dyan yan. So kung kayo guys is nais yung maging podcaster gaya namin, talagang tiyaga lang and push your dreams. At kung tingin mong deserve mo maging part talaga. Simulan mo yan sa Pod Machine yung natin ngayon. Basta ang Pod Machine yung kasi nung nagsisimula lang ako, nahirapan akong gawin ng mga episode. Marami palang proseso yan. Pagsusulat, ganyan, tapos yung mga pag-i-edit. Pero ito, ngayon hindi na kayo mahirapan kasi may Pod Machine na made by Podcast Network Asia. So, sobrang easy na lang. Sila na yung bahala sa lahat, sa pag-i-edit, ganyan, sa yung promotion, yan. Tutulungan nila kayo. Ang gagawin nyo na lang, maging creative at yung sabi nga, content is king. So, yan. Guys, anuhin nyo lang sa description ng episode natin yung code para malaman yung about sa Pod Machine at maka-avail kayo ng free trial. So, yun. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig at thank you so much sa ating mga followers sa social media, sa podcast, sa Spotify at sa nagre-rate sa atin. Don't forget to rate us sa Spotify 5 stars. Yeah, thank you po. Muli, ako ang inyong host. Kasama ko ang mga co-host na si Mark and Marco. And this has been your Stories Philippines podcast. Bye-bye, guys. Bye-bye. Stories Philippines podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.